sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, January 9, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Daan-daang libong deboto ng Poong Nazareno. Hindi alintana ang tulakan at balyahan sa Traslasyon 2026. Isang news photographer binawian ng buhay sa gitna ng coverage ng pista ng Nazareno. 2 patay sa gumuhong landfill sa Cebu. Paghahanap sa 36 na kataong nawawala sa ilalim ng bundok ng basura. Puspusan na. Sa palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa ASB Classic semifinals sa New Zealand. Sa showbiz, Bruno Mars may comeback album matapos ang 1 dekada. At Ria Ataide nagkomento na ukol sa umano'y kumprontasyon sa pagitan ni John Lloyd Cruz at Robbie Domingo sa kanyang wedding reception. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mahigit 18 oras na magmula nang tumulak ang andas ng itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang alas 4 ng madaling araw. Pero sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang traslasyon na bahagi ng taunang kapistahan ng Poon. Sinusundan ni Naomi Almohano ang prosesyon kaya dumako tayo sa kanya malapit sa Quiapo, Maynila. Naomi, ano na ang latest ngayon? Barbie, kagaya nga ng mga nakaraang taon na puno ng daang libong deboto at mananampalataya ang pagdiriwang ng traslasyon ngayong taon para sa pista ng mahal na Jesus Nazareno. Alam mo Barbie, hindi naman na talaga maiiwasan na tuwing traslasyon, magkakaroon ng balyahan para makahawak sa lubid o di kaya na may magkakatapakan ng paa para makasampa o makasilay sa andas. Pero sa kabila ng lahat ng yang, damang-dama ang saya at pananampalataya ng bawat debotong nakasilay sa andas ng Nazareno. Tulakan, siksikan. Ang iba, nadaganan na sa mithiing makasampa sa andas ng Poong Nazareno. Bitbit ang mga bingko at panyo, mga replika ng Nuestro Padre Jesus Nazareno at mga bandera. Hindi alintana ng mga deboto at mananampalataya ang init ng panahon, balyahan, dumi at sugat sa paa. Maipamalas lang ang kanilang pananampalataya sa Poong Nazareno. Ang grupo ng mga binatilyong ito kahit halos itim na ang mga paa sa haba ng nilakad sa posisyon, todo pa rin ang pamamanata. Para magpasalamat sa Diyos. Lahat ng mga natatanggap kahit walang kapalit. Ang pamilya naman ni Mang Ferdy, alas 2 pa ng madaling araw, nakaabang na sa Quiapo para salubungin ang pagdating ng andas. Panata na po namin ito tuwing January 9 na nandito po kami. Kagalingan po namin lahat ng pamilya ko, nananampalataya po sa kanya. Hindi rin aniya matitigil ang kanilang tradisyon. Papasa po namin, panata po namin. Sa anak po namin, sa apo po namin. Hiyawan at palakpakan ng mga deboto sa tuwing aandar ang andas ng Nazareno. Naging mabagal kasi ang takbo nito dahil sa pagdumog ng mga tao. Alas 4 ng umaga umalis ang imahe ng Poon mula sa Quirino Grandstand. Mas maaga kaysa noong 2025. Pero mag-aalas 11 na ng umaga, hindi pa rin ito nakalalagpas ng Ayala Bridge kung saan naipit ito ng mahigit 7 oras. Pasado alas 3 ng hapon naman, ipinasok na sa Quiapo Church ang naputol na bahagi ng lubid ng andas. Nagkahilahan pa nga at medyo nagtaasan ng boses nang magpumilit makawakan ng ilang deboto ang lubid. Sa
huli namang tala ng pamunuan ng Traslasyon 2026, mahigit 300 katao o deboto ang nasugatan dahil nga sa prosesyon, habang 8 milyong deboto naman ang inaasahang crowd ng Traslasyon 2026. Inaasahan ding mas matagal ang pagtatapos ng Traslasyon ngayong taon kumpara noong 2025 na 1:26 a.m. nakarating o nakabalik ng Quiapo Church. Yan muna ang latest para sa Traslasyon 2026, Barbie. Maraming salamat Naomi Almojano mula sa Quiapo, Maynila. Samantala, sa pinakahuling update, nakarating na sa Duque de Alba Street ang andas ng itim na Nazareno. Sa live video feed mula sa Manila City Local Government, kitang mabagal pa rin ang paggalaw ng naturang andas. Kung pagbabasihan ng mga estasyon sa ruta ng prosesyon, kakalagpas pa lang nito sa Vergara Street sa naturang ruta. Yan po ay ika-10 na estasyon sa ruta kung saan ang pinakahuling stop sa number 24 ay ang destinasyon sa Quiapo Church. Kung ikukumpara nung nakaraang taon, alas 12 pa lang ng tanghali umabot na sa Arlegui ang prosesyon at matapos umikot sa maliliit na kalye doon, bago mag alas 6 ng gabi ay naisagawa na ang tradisyonal na dungaw sa Plaza del Carmen sa San Sebastian. Pero ngayon 2026, sa latest update ay papunta pa rin sa Plaza del Carmen ang andas. Ayon sa Technical Advisor ng Traslasyon 2026, isa sa naging dahilan ng pagkaantala sa bahagi ng Arlegui Street ay marami ang sumasalubong sa andas. Ang bugso ng tao ay hindi galing sa gilid o likod, kundi sa harapan. At marami rin ang naglalambitin pa, kaya sumasadsad ang harapan ng ilalim ng andas at halos hindi makausad. Mababatid na noong 2025 Traslasyon, nagtapos ang prosesyon ganap na pasado alauna ng madaling araw January 10 para sa kabuang 20 hours at 44 minutes. Pero itong 2026 Traslasyon, kahit maagang nagsimula sa 3:58 a.m. ay mukhang magiging isa sa pinakamatagal. Ngayong nasa ika-19 na oras na tayo at bagamat malapit na technically ay dahil sa dami ng tao, malayo-layo pa po ang tatahakin. Matatandaan namang ang pinakamatagal na traslasyon sa record ay noong 2017 at 2018 na kapwa umabot ng mahigit 22 oras. Ingat po sa lahat ng nakikilahok dyan ngayon. Samantala, kinumpirma ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpanaw ng isang photojournalist habang nagko-cover ng Traslasyon 2026 nitong Biyernes ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Ito Son, 55 anyos, at photojournalist ng tabloid newspaper na Saksi. Ayon sa mga otoridad, inatake sa puso si Son malapit sa Quirino Grandstand at natagpuang walang malay at walang pulso sa tapat ng Manila Police District Station 5. Naibalik pa umano sandali ang kanyang pulso habang isinasakay sa ambulansya patungo sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa ulat, ilang araw na umanong may iniindang trangkaso si Son. Pero nagpatuloy pa rin sa pagko-cover ng mga aktibidad bago ang traslasyon kabilang ang pahalik. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga kapwa mamamahayag at iba-ibang organisasyon sa media sa kanyang pagpanaw. Kami rin po dito sa Balitang A to Z ay nakikiramay sa pagpanaw ng kasamahan natin sa media at sa pamilyang naiwan ni Son. Umabot naman sa mahigit 800 debotong lumahok sa pista ng Nazareno sa Maynila ang binigyan ng atensyong medikal ng Philippine Red Cross. Ayon sa PRC, karamihan ay minor cases lang tulad ng pagkahilo, galos o nasugatan ng mga paa. Pero may ilan rin ang kinailangan dalhin sa kalapit ng mga ospital. Kabilang dito ang 4 na nawalan ng malay, may paninikip ng dibdib at ilang mga kaso ng nabalian o kaya naman ay na-dislocate ang mga buto. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng Red Cross sa makeshift emergency field hospital nito hanggang sa matapos ang aktibidad. Dalawa ang kumpirmadong patay sa gumuhong Binaliw landfill sa Cebu, ayon mismo kay Cebu City Mayor Nestor Archival. Na-recover ngayong hapon ang katawan ng 25 anyos na subcontract engineer ng Prime Waste habang nauna ng
natagpuan ang katawan ng isang 22 anyos na babaeng biktima. Sa anipuwersa naman ng iba pang ahensya ng gobyerno mula sa local government, Bureau of Fire, Coast Guard at iba pa upang hanapin ang 36 na nawawala sa ilalim ng gumuhong bundok ng mga basura. Base sa reports, karamihan rito ay manggagawa ng prime waste habang 5 ang mula sa kanilang subcontractor. 12 survivors naman ang dinala na sa ospital. Simula ngayon, hindi na muna papayagan ng Land Transportation Office na mangumpiska ng mga lisensya ng mga nahuling motorista sa daan habang binago at inextend na rin ang wordings para sa settlement period ng mga violation. Ipinag-utos nga ni Transport Secretary Giovanni Lopez na sa halip na kumpiskahin ang driver's license ng sinumang mahuhuli ay ilalagay na lang sila sa alert. Bibigyan naman ang violators ng 15 working days or business days upang masettle o mabayaran ang kanilang multa. Binago ang wordings nito mula sa 15 calendar days na posibleng tumama sa weekend at holidays na sarado naman ang opisina. Inanunsyo ang mga pagbabago matapos magreklamo ang motoring media personality na si James Deacon ukol sa ilang panuntunan ng LTO pagdating sa violators. Patuloy na naaapektuhan ng shear line ang silangang bahagi ng Timog Luzon habang northeast monsoon o amihan naman ang karamihan ng Luzon at easterlies ang nalalabing bahagi ng bansa. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region at Northern Samar, pati na rin sa ibang bahagi ng Eastern Visayas na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Makararanas naman ng maulap na kalangitan na may pag-uulan-ulan ang Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Habang ang Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon magkakaroon lang ng mahihinang ulan. Asahan naman ang malakas hanggang katamtaman na ihip ng hangin sa hilagang Luzon at silangang Visayas na magdudulot ng maalon na karagatan. Kaya pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng aktibidad nito. Sa tala ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 50 pyroclastic density currents o uson ang bulkan sa nakalipas na 24 na oras. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, maliit hanggang katamtaman ang karamihan sa uson at nananatiling nasa itaas na bahagi ng bulkan kaya hindi pa kailangang itaas ang alert sa Level 4. Nakita rin ng PHIVOLCS ang crater glow sa tuktok ng Mayon na indikasyon na shallow magma at aktibong lava extrusion. Sa kabila nito, tiniyak ng Albay Provincial Tourism Office na ligtas at bukas pa rin ang lalawigan para sa turismo basta susundin ang safety guidelines kabilang ang mahigpit na pagbabawal sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development Region 5 na sapat ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan para sa halos 1,000 pamilyang nasa evacuation centers sa Albay. Kasama rito ang family food packs, hygiene kits, sleeping mats at modular tents habang nakahanda pa rin ang social workers para sa psychosocial support. Patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa lokal na pamahalaan at DOH para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga bakwit. Sa kabila nito, tiniyak rin ng Civil Aviation Authority na bukas at normal ang operasyon ng Bicol International Airport bagamat may dagdag na inspeksyon sa runway dahil sa kaunting abo mula sa bulkan. Mariing itinatanggi ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang umano'y bali-balitang may paparating na cabinet revamp sa administrasyon. Ayon kay Angara, wala siyang naririnig na anumang napipintong pagbabago sa gabinete at pinasalamatan pa niya ang Malacanang sa paglilinaw ng issue. Ginawa niya ang pahayag matapos ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasunog na San Francisco High School sa Quezon City. Bagamat hindi pa raw siya nakakausap ng Presidente ukol rito, sinabi ng kalihim na kinumpirma sa kanya ng Executive Secretary at ng Presidential Management Staff na walang nakaplanong cabinet shake-up.
Hopefully hindi tayo kasama doon kung meron man. At syempre, we appreciate, nagpapasalamat din tayo sa statement ni Yusek Claire na clarifying that there is no such revamp. Layo ng pamahalaan na isama ang Artificial Intelligence o AI sa basic education curriculum ng bansa. Kasabay ng pagpapaalala sa mga estudyante na gamitin ito ng responsable para sa higit na matuto. Kasabay ito ng paglulunsad ng Department of Education ng Project Agap AI, ang pangunahing programa ng DepEd para sa lahat ng AI initiatives at ipatutupad ng paunti-unti ngayong taon. Ayon kay PBBM, maglulunsad ang gobyerno ng National AI Skills Training Program na layong maabot ang hanggang 1,500,000 Pilipino, kabilang ang mga mag-aaral, guro at magulang. Sa ilalim ng programa, matututuhan ng mga estudyante kung paano gumagana ang AI, kung paano ito magagamit ng mga guro sa pagtuturo at daan para magabayan ng mga magulang sa ligtas at matalinong paggamit nito sa tahanan. Saklaw ng pagsasanay, ang responsableng paggamit ng AI, pagtukoy ng misinformation, gayon din ng data privacy at security at AI literacy. Katuwang ng DepEd ang Massachusetts Institute of Technology o MIT sa Amerika para sa AI literacy. Our responsibility now is to ensure that our students use AI confidently and ethically, enabling them to stay ahead in this learning journey that they are going through. And this is why DepEd is developing the foundational guidelines on AI in basic education. These will serve as our first national framework for using AI in schools that is ethical and responsible. The long wait is over. Muling maglalabas ng bagong album si Grammy Award-winning singer-songwriter Bruno Mars. Sa kanyang expo, sinabi ni Bruno Mars na may album is done. Pinamagatan ang naturang album na Romantic na nakatakdang ilabas this February 7. Matatanda ang 10 taon o isang dekada na rin ang lumipas nang huling maglabas ang Phil Am singer ng solo album na 24K Magic. Bukod dyan, inilabas na ni Bruno Mars ngayong January 9 ng kanyang latest single na I Just Might, na una sa kanyang album na Romantic. That's what we like, Bruno. Susunod, mga debotong may kapansanan at sakit sumuong sa pista ng Poong Nazareno para humingi ng kagalingan. At sa palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa ASB Classic semifinal sa New Zealand matapos magwagi kontra Poland. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kabilang sa mga dumalo sa kapistahan ng Poong Nazareno sa Maynila ay mga debotong may sakit at may kapansanan. Anila, maliit na sakripisyo lang ang pagpunta sa Quiapo kumpara sa gabay at biyayang natatanggap nila mula sa Panginoon. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Maingay, mainit at maalinsangan dahil sa dagsa ng mga deboto sa pista ng Poong Nazareno. Dahil sarado ang malalaking kalsada at walang bumabiyahe ng mga pampublikong sasakyan na diretso sa simbahan, kailangang tiisin ang paglalakad makarating lamang ng Quiapo Church sa Maynila. Katulad ni Aling Elizabeth na kahit may kapansanan ay mag-isang dumayo sa pista. Nararamdaman ko yung sakit ng paglalakad pero hindi ko inaalintana yon dahil ang gusto ko makita ko siya kasi sa kanya lang humihingi ng awa, sa kanya lang ako humihingi ng tulong. Habang si Aling Amelia naman kasama ang kanyang asawang na stroke, hindi naging hadlang ang kanilang sitwasyon sa kanilang taunang panata. Kaya pumunta siya dito, kaya gusto niya rin kumaling sa Nazareno. Kaya ako din, kaya pumunta rin ako, may sakit din ako, kaya gusto ko rin kumaling sa Nazareno. Viva Pit Señor Nazareno!
ang magkapatid na sina Aling Luz at Aling Vivian kasama ang buong pamilya sa kapistahan. Panata namin buong pamilya na kada taon nandito kami sa fiesta ni Black Nazarene kasi yun lang ang nakasanayan namin. Nagdadarasal kami para sa kalusugan ng pamilya. Hindi kami pababayaan. Pasasalamat na rin sa buong Nazareno na kahit papaano hindi niya kami napabayaan, nabigyan niya na kami ng kunting gabay at kaginhawaan sa buhay namin at kalusugan sa aming pangangatawan. Ayon sa parochial vicar ng Quiapo Church, sinasalamin nito ang matibay na pananalig ng mga tao sa Poong Nazareno. Nakikita mo ang mga tao sa gitna ng kanilang kawalan, ang mga tao sa gitna ng kanilang karamdaman, ang kanilang pinagtitiwalaan ay ang ating Diyos. Ayon kay Father Robert, maraming kwento ng mga debotong nasagot ang mga panalangin dahil sa Poong Nazareno. At one point in their life, an episode of their life, sa yugto ng kanilang buhay, ang presensya ng ating Panginoon. Dahil kung wala itong karanasan na ganito, hindi sila magpapatuloy sa kanilang ginagawa. Aniya, ang panata ng mga deboto ay kanilang paraan ng pagpupugay at pasasalamat sa Diyos. Magkakaibang tao na may iba't ibang pinagdaraanan, problema at pangangailangan, pero nagkakaisa sa iisang pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Poong May Kapal. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Malaman ang naging humilya sa misa ni Balanga Bataan Bishop Rufino Sescon Jr. sa Misa Mayor kasabay ng pista ng itim na Poong Nazareno. Patungkol ang kanyang mensahe sa mga taong ayaw bumaba sa puwesto kahit mali na ang ginagawa sa lipunan. Ayon kay Bishop Sescona, wala umanong awa sa bayan ang mga politiko na nakadikit pa rin sa kapangyarihan na nagiging dahilan para magdusa ang publiko. Umani naman ang samot-saring reaksyon ito kasabay ng panalangin ng mga mananampalataya patungo sa mabuting bansa. Samantala, magkakaroon pa ulit ng misa sa Quiapo Church sa oras na maibalik na sa dambana ang Poong Nazareno. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Iginigiit ng legal counsel nang tumakas at dating Ako Bicol Party List representative na si Zaldico na iligal ang pagkakasamsam ng mga mamahaling sasakyang iniuugnay sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Rui Rondin, may hiwalay na operasyon ang pulisya bandang hating gabi ng Miyerkules na umabot hanggang tanghali ng Huwebes na anya ay wala umanong legal na batayan. Sinabi pa ni Rondain na humingi siya ng search o seizure warrant sa mga otoridad pero wala raw anyang naipakitang legal na dokumento. Dagdag ng abogado, pinwersa umano ng mga operatiba na kunin ang mga susi ng humigit kumulang 34 na sasakyan at tinakot pa umano ang mga driver na sinundan pa ng pagdetain sa kanila ng lagpas 12 oras. Dahil rito tiniyak ni Rondain na maghahain siya ng mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa operasyon. I'm gonna sue people left and right. Kung sino man yung responsable, I don't remember their names Yung mga pulis at kung sino man kumuha niyan. Yung mga pulis na nag-illegal seizure, yung nag-detain sa mga driver na walang warrant, dedemandahin ko lahat yan.
Hinamon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na humarap sa kanyang tanggapan matapos ang mga pahayag ng kongresista ukol sa umano'y kawalan ng interes ng ombudsman sa tinatawag na Cabral Files. Ayon kay Remulla, binibigyan niya ng duda ang kanilang pagkatao sa kabilaan niya ng kanilang pagtatrabaho para sa investigasyon. Noong Desyembre, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nilapitan na ng ombudsman si Leviste bago pa man pumanaw si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Clavano, hindi raw nagpakita ng buong kopya ng Cabral Files ang kongresista. Gayunpaman itinanggi ito ni Leviste at iginiit na dapat ikumpara ng ombudsman ang kanyang kopya sa mga dokumentong nakuha rin ng iba pang source. Gayunpaman ayon kay Remulla, walang saysay ang pag-authenticate ng mga files para lang sa publicity. Diin niya, walang iba pang makapagpapatunay sa laman ng files, kundi ang orihinal na dokumento sa mga computer na nasa pangangalaga ng ombudsman. Nasamsam ng mga otoridad ang higit sa 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga kasama ang mga high caliber na mga baril at bala mula sa isang suspect sa Barangay East Bahak, Olongapo City nitong Huwebes. Kabilang sa mga narecover ang 2 pakete ng shabu, 4 na sachet ng hinihinalang kush, marijuana. Sa ngayon nakakulong na ang suspect na maharap sa kasong sa ilalim ng illegal possession of firearms, illegal possession of explosives, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang tagumpay ni Filipina tennis ace Alex Ayala matapos makapasok sa semifinals ng 2026 ASB Classic Tournament sa Auckland, New Zealand. Nilampasan ni Ayala ang kanyang kalaban na si world number 52 Polish player Magda Linette sa score na 6-3, 6-2. Ipinakita ni Ayala ang kanyang determinasyon at lakas, lalo na sa ikalawang set. Masaya namang ipinakita ni Ayala ang kanyang tagumpay matapos ang mainit na laban. Nakatakda rin siyang lumahok sa doubles semis kasama ang American partner na si Iva Jovic. Tuloy ang laban, Alex. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Rhea Atayde nagkomento na patungkol sa umano'y komprontasyon sa pagitan ni John Lloyd Cruz at Robbie Domingo sa kanyang wedding reception. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Umiingay ngayon sa social media ang balitang nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ni John Lloyd Cruz at Robbie Domingo sa wedding reception ni Zanjo Marudo at Rhea Atayde noong December 23. Ang dalawang aktor, muntik pa raw magkasuntukan. May pahayag naman ng aktres na si Rhea Atayde sa isyong ito. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. JLC at Robbie Domingo, nagkapikunan nga ba? Nabalot ng tensyon ang masaya sanang resepsyon ni Zanjo Marudo at Rhea Atayde. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ng veteran actor na si John Lloyd Cruz at host ng Bayan, Robbie Domingo, na muntik nang mauwi sa suntukan. Sa isiniwalat ni OG Diaz sa kanyang vlog kasama sina Mama Loy at iba pang co-host, muntik na raw itong mauwi sa komprontasyon pero hindi naman nauwi sa pisikalan. Ayon kay OG, phone-free ang buong reception dahil sa kahilingan mismo ng bagong kasal. Kaya naman lahat ng bisita, no cellphone sa venue ang eksena para mas maging relax at pribado ang selebrasyon. Dahil dito, wala ring lumabas na video o kuha mula sa loob ng reception. Chika pa ni OG. Habang nag-host si Robbie, nasambit niya sa microphone kay Rhea, how does it feel to be Mrs. Marudo? And si Zanjo naman, how does it feel to be Mr. Atayde? Tila hindi nagustuhan ni John Lloyd ang implikasyon ng biro, bagamat para sa karamihan, wala naman itong mali siya.
Nagbago raw ang ihip ng hangin nang bumaba si Robbie mula sa stage at magtungo sa bar. Doon daw siya nilapitan ni Lloydie at sinabing inappropriate ang biro, lalo na ang pagtawag kay Zanjo bilang Mr. Atayde. Sabi raw ni John Lloyd, mali yung sinasabi mo ha, napaka inappropriate yung sinabi mo. Okay lang ba sa'yo na tawagin Mr. Atayde? Sabi ni Robbie daw, may issue ba tayo? Oh. Bakit anong gusto mo mangyari? Magpasugod daw si John Lloyd. Bukod dyan, nasigawan rin daw ni Lloydie si Donnie Pangilinan na siyang umaawat sa naturang umaatikabong kumprontasyon. Siyempre, si Donnie, nabulyawan din, nasigawan din ni John Lloyd eh. Something like, huwag ka makialam dito ha. Ganun. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang aktres na si Rhea Atayde tungkol sa issue ng dalawa. Sa panayam sa isang dinaluhang special screening ng MMFF, sinabi ni Rhea na puno ng pag-ibig ang kanyang kasal at anuman umano ang nangyari ay di raw nila ito napansin. Binasalamatan rin ng aktres ang kanilang mga bisita sa pakikipagtulungan para mapanatiling pribado ang event at itago ang kanilang cellphones. Ayon naman sa co-host ni OG at iba pang nakasaksi, baka nakainom at mukhang lasing umano si Lloydie nung gabing iyon. Wala pang pahayag ang dalawang aktor para linawin kung ano ang tunay na nangyari. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Trending at viral ngayon ang obra ni Nathaniel San Pedro, isang artist sa Cavite, matapos likhain ng isang sining na nagpapakita ng taimtim na debosyon ng mga nananampalataya sa itim na poong Jesus Nazareno. Pinamagatang Agos ng Pananampalataya ang likhang sining na ito na nagpapakita ng traslasyon, ang taunang paglilipat ng imahe ng Nazareno na dinadaluhan ng milyong-milyong mananampalataya. Ayon kay San Pedro, 2 buwan niyang binuo ang obrang sining. Maingat na ipininta ang bawat anyo ng deboto tulad ng pag-aalay ng pananampalataya ng mga sumasama sa prosesyon. Umani naman ang papuri ito sa mga netizens na sumabay sa pista ng Nazareno ngayong Biyernes. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa American pastor at author na si Craig Groeschel. Ang sabi niya, ang tunay na katapatan ay pinatutunayan, hindi lamang inihahayag. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.